Ang pagbabalik ng ermitanyo. Simulaan na natin to. Animoy nahihirapan ito at parang may busal sa bunganga. Dahil sa mga narinig noon nila Noli, pinili nilang tunguhin ang bahay na yon upang tingnan ang loob nito. Pagsipat ni Noli sa siwang, laking gulat na lamang niya nang meron siyang masipat na itim na nilalang na nakaantabay sa matanda. Ang ipinagtataka pa niya sa matanda, wala namang nakabusal sa bibig nito pero napakahina ng busis na lumalabas nito. Ang dalawa namang mga nilalang, nasisipat nila Noli na merong nakatago sa likod nito na parang buntot ng isang kabayo. Matapos nitong maitali ang matanda, agaran din naman itong kinuha ang mga apo ng matanda na nakasubsob sa lupa. Sa pagkuha dito ng mga nilalang, kitang-kita nila Manong Duming ang napakalakas na tigalpos sa bumabalot ng buong paligid. Ang matanda, nakatitig lamang ito sa kawalan na para bang hindi nito makapagsalita man lang. Ilang minuto pa ang makalipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, doon nasilayan nila Noli ang estilo ng dalawang nilalang sa pagkuha ng kaluluwa ng tao. Pinabuka nila ang mga bibig nito at dahan-dahan nilang inilapit dito ang kanilang mga bunganga upang simulan ang paghigop ng kaluluwa. Nang makita ito nila Noli, hindi na nila pinalagpas ang pagkakataon na yon upang iligtas ang pamilyang naninirahan na kanilang pinuntahan. Bigla silang gumawa ng ingay sa paligid upang kahit papano ay mabaling ang atensyon ng mga nilalang na yon sa kanilang pagpaparamdam. "Kami na ang bahala dito, Manong. Kaya na namin to," wika ni Noli nang masipat nito. Akmang mag-usal na si Manong Duming sa kanyang kinatatayuan. "Sige ho, mag-ingat kayong dalawa. Dahil batid kong mga tikbalang ang mga nakaharap nyo." Habang abala sila Lando sa pagbabato ng mga lupa sa bubong, patuloy naman ang pag-uusal ni Noli. Si Danilo naman, naghihintay lang ito sa maaring ipapagawa ni Noli doon sa kanya. Ilang minuto lang ang makalipas, tuluyan na ngang bumabalot sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng mga diwata na agad namang naramdaman ng mga nilalang. Walang sabi-sabi, binuksan ng mga nilalang ang pintuan ng bahay upang magmasid sa labas ng paligid. Paglabas nila ng pinto, doon nila nasilayan si Nuling naghintay sa kanilang paglabas. "Sino ka? Bakit ka nakikialam sa amin?" tanong ng isa sa mga ito. "Huwag na kayong magpapanggap at magbalat kayo, mga tikbalang. Kitang-kita ko ang inyong mga anyo. Kahit anong galing nyong magtago. Nakapagtataka nga lang kung bakit nagawa nyong mapasok ang pamamahay na yan nang walang kahirap-hirap." Sagot naman dito ni Noli. Kasabay ng pagwika dito ni Noli ay ang pagsugod naman ng dalawang tikbalang. Hindi yun ordinaryong tikbalang ayon kay Manong Duming, dahil kaanib ito ng mga maitim na elemento at engkanto. Maaaring nangunguha ng kaluluwa ang dalawang yun upang ialay sa mga nilalang na tinatawag nilang Panginoon.
Marami din kasing alam ang ermitanyo ng mga nilalang, kung kaya't madali na lamang para sa kanya ang malaman ang mga pakay nito. Habang tumatakbo ito paparating sa kinaroroonan nilang dalawa ni Danilo, dahan-dahang nag-iiba ang mga kaanyuan ng mga ito. Nagiging isang maitim na kabayo itong merong mataas na pangil at nanlilisik na mga mata. Pinalibutan din ng mga anino ang buong katawan nito at nakakaya nitong magkubli sa karimlan, kagaya sa isa sa mga abilidad niya nitong sinuli. Paglapit ng mga nilalang na yun sa kanya, agaran din naman itong nagpakawala ng mga atake. Sa bawat pagtadyak nito ng kanilang mga paa, matindi ang pag-ilag nilang dalawa ni Danilo. Nang makahanap ng pagkakataon sinuli, agara naman niyang binato ng usal ang tabak upang pasapiin dito ang espiritu ng kampilang nagliliyab. Kasabay ng pagkuha dito ni Nuli ay ang pagbabaga ng kanyang batok nang siyang labis na ikinagulat ng mga tikbalang. Ramdam na ramdam kasi ng mga nilalang ang presensya ng mga diwata na nasa kalooban nitong sinuli. Ilang minuto ang makalipas, dahan-dahan ang umatras ang mga tikbalang upang umiwas kay Nuli. Nang akmang papatakbo na ang dalawang tikbalang, pinili nilang dalawang habulin ang mga ito upang kitila ng buhay. Ngunit dahil sa bilis ng mga ito, pinili niyang magpakawala ng malalakas na tigalpo upang kahit papano ay babagal ang paggalaw ng mga ito. Nang mahawakan niya ang isa sa mga ito, pinili niyang undayan ito ng dalawang saksak ng kanyang tabak nang siyang agarang pagkamatay nito. Pero nabigong mahuli ni Danilo ang hinabol niya at nakatakas ito papaloob ng gubat. Kaya't dali-dali itong sinundan ni Nuli sa pagbabaka sakaling maabutan pa nila ito. Nakasunod na noon sa kanya si Danilo at nang makapasok na sila sa looban ng gubat, pinilit nilang sinundan ang presensya ng nilalang hanggang sa lumagpas sila sa gubat at nakaabot sa may patag na parte. Nang masipat ni Nuli ang isang putol na puno, bigla naman itong huminto si Nuli at nagwika ng, "Alam kong nandyan ka, tikbalang. Kung hindi ka lalabas upang isuko ang inyong sarili, ay wala akong magagawa kundi isabay ka sa pagtupo ko sa punong yan." wika dito ni Nuli. Matapos nitong makapagsalita, pinili pa nitong bigyan ng kunting panahon ang tikbalang upang tugunin ang kanyang sinabi. Nang mapagtanto nilang hindi na lalabas ang tikbalang na yon, pinili niyang pasapiin ang kampilang nagliliyab sa tabak niyang hawak-hawak. Matapos niya itong gawin, agad rin namang nagningas ng apoy ang kanyang tabak nang siyang labis na ikinatakot ng nilalang na nagkukubli sa puno na yon. Rinig na rinig nila ang pagmamakawa nito, pero huli na para sa kanya ang magbago. Walang sabi-sabi, agad din naman niyang nilapit ni Nuli ang tabak upang tupukin ang patay na punong pinagtataguan ito. Segundo lang noon ang lumipas nang magkaroon ng apoy sa may puno. Sa paglipas ng mga minuto, tanging pagsisigaw na lang ang nagawa ng tikbalang. Nang lamuni ng higanting apoy ang punong kanyang pinagtaguan. Matapos itong gawin ni Nuli, agad din naman silang bumalik sa pamilyang naging biktima
ng 2 tikbalang. Bago nila napagpasyang umalis sa lugar, pinili nilang kalagan ang matanda sa pagkakatali nang siyang nag-aalaga sa kanyang mga apo. Tinanggal na rin nila ang tigalpong inilapat ng mga nilalang upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng mga ito. Manong, tapos na naming iligpit ang mga nilalang na yon. Pinahirapan pa kami. Wika niya sa nag-uusap ng 2 ermitanyo. Tama lang yon sa kanila. Alam kong lumabag sa batas ang mga yon ng mga namumuno sa kanila. Dapat lang nakitilan sila ng buhay. Matapos nilang mag-usap, pinili na nilang lisanin ang lugar na yon upang makabalik na doon sa baryong bagong itinayo ni Noli. Magamat naabutan sila ng gabi, walang kapantay ang kanilang kasayahan kasama ang mga ermitanyo at mga antingero na mamamatay ng mga aswang. Manong, paano nakapasok ang mga nilalang na yon sa pamilyang ating tinulungan? Tanong dito ni Danilo. Baon ang paraan ng mga tikbalang upang mapasok ang tahanang yon. Maaring isa din sa walang pananampalataya ang pamilyang yon, kung kaya't madali na lamang itong mapasok ng kung anong mga demonyo. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nilang mag-usap, hindi naman nila ipinagsabi ang mga nangyari dahil maari itong ikaalarma ng mga tauhan nila sa Manukan. Nakababawi pa lang sa bangungot nilang nakaraan. Sa pagbalik nila sa baryo kung saan ang mga tauhan niya, nadatna nilang nagyuyusi ang mga ito sa labas. At bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nagpaalam na sila Noli na babalik na sa kabilang baryo. Nado, ikaw nang bahala sa mga kasama mo ha. Yung mga alaga natin, siguraduhin yung hindi sila mababasa sa ulan. Lalo na yung mga pasisiw natin. Hayaan nyo, may regalo kayong matatanggap galing sa akin. Wika niya sa mga ito nang siyang labis nitong ikinagalak. Hindi pa man pumutok ang bukang liwayway, nagpasya ng babalik si Noli sa baryo ng Altacan. Dahan-dahan nang umusad ang kanilang grupo at nagpaiwan sila Diego at Ampong sa farm na bago niyang itinatag. Nang marating na nila ang bakod ng Manukan, agad naman silang pumasok doon. Nadatna nila noon sila Karding at Ambong na kanyang mga tauhan na abala sa pagpapakain ng mga alaga nila. Magandang umaga ho, amo. Kamusta naman ang lakad nyo? Bungad na wika ni Karding. Nang marinig ito ni Noli, pinili niya itong tulungan sa ginagawa nito upang kausapin. Okay lang naman, Karding. Pagpasensyahan nyo na ni Ambong ha, na halos wala kami rito. Magamat ganito kasi ang larangang tinatahak natin, isa pa din akong antingerong nag-ayos sa sigalot sa ating baryo. Halos dito hindi ko na matutukan. Dahil alam nyo naman, abala din ako sa kabilang baryo. Pero huwag kayong mag-alala. Magdadagdag ako ng magiging kasama nyo. Upang kahit papaano makakasama kayong dalawa ni Ambong sa mga laban ko. Ayos ba yon? Wika ni Noli sa kanyang mga tauhan. Nang marinig ito ng 2 tauhan niyang naiwan, abot tinga naman ang mga ngiti nito. So mga kermitanyo, hanggang dito na muna tayo. Sa mga naguguluhan pala no, si Ampong ay iba din si Ambong.
Oo nga pala mga kaermitanyo, may bagong kwento tayo na series din. Pero malupit ito dahil, di ba sinuli sa kanan siya napapanig? Pero itong bagong bida natin, na si Busay, ay napabilang sa kaliwa. At ang malupit pa dito, yung imbis panlalason ang nasunod niya sa ama niya, ay ginamit niya sa larangang sabong. At iba't ibang sabongerong sa kanan ang nakakalaban nila. Pero kakaiba itong kay Busay. At nagiging kasama niya palagi ang ninong niya na kumpare ng tiyuhin niya. So sa mga may gusto lang ha, hanapin nyo lang dyan